Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celas Arcibar and family, William San Pedro family, Vicky Dagami and family, Melo and Edith Manguera and family, Del and Lea Lozada and Joseph Manguera, mga Lingan and Riasas family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina, Roel, and Peng Malelang Ribatinura and family, Engineer and Mrs. Alvin Aningnintan and family, Congressman Lord Alan Velasco, and Christian Alobel Mayong for safe and healthy pregnancy. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Nila Soleta, Lucy Costado, Lolita Reyes, Renato Lope, Mocha Cuevas, Milagros Moncada, Yaya Aleño, Sonia Durante, Charmin Marquez, Evelyn Ocampo, Lisa De Jesus, Anne Henshaw, and Ken Labriaga Tabas. For healing of Chan San Pedro, Monchito Mendoza, Norman Duran, Maximo So, Joaquin Kai Labos, Teres Villicor, Joshua Mendoza, Maribel Isaac, Adrian Joseph Beran, Maria Caterina Ann Beran, Lena Alcantara, Erwin Chua Reyes, Genevieve Beran, and Archbishop Gilbert Garcera. For the eternal repose of the souls of Lorita and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FAC, Warren Boyeng Achico, Concepcion Magalang, and Cedric Anthony de Guzman. Ama ng karunungan, buhay manatili pakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon, simula ng karunungan, kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, muli tayong inaanyayahan na ihanda ang sarili sa pamamagitan ng kababaan ng loob upang sa ganitong paraan, sa gitna ng ating kahinaan at kasalanan, ay makatanggap tayo mula sa Diyos ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka, Panginoon, maawa ka, O Kristo, maawa ka, O Kristo, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng inyong anak, na kasama niyo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao, at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag, ang magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, nitong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Salita sa Diyos na kinay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon.
6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil na sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyong mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudiyo na si Jesus ay nasa Betanya. Kaya't pumaroon sila hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudiyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Sa araw na ito ng Lunes Santo, magandang muling balikan natin ang isang napaka-basic at mahalagang katotohanan ng ginagawang dapat gawin ng isang Kristiyano. At yun ay ang pagbalikan yung ano ang dahilan mo sa ginagawa mo. Narito, at kitang-kita natin yung dalawang klase. Una, yung babae, si Maria, na ano man yung ginawa niya, mukha ang tingin ng iba'y pagsasayang, tingin ay pagsasayang, ay ginawa niya dala ng kanyang pagsisisi, kababaang loob, at pag-ibig kay Jesus. Yung isa naman ay di si Judas. Mukha namang mabait. Bakit? Ang inisip ay dukha. Pero sa huli, hindi naman pala ang hangad ay magbigay ng pera sa dukha, kundi kumupit. So, inyong pag-isipang mabuti yun. Minsan yung atin din ginagawa sa buhay natin. Ano nga ba ang dahilan natin? Kung tayo mananatili lagi doon sa pag-iisip na kaya ko ginagawa ito'y para sa sarili, eh anong kabanalan ang makukuha natin? Na kung tayo gagawa ng kabutihan ay para makilala, kung tayo gagawa ng kabutihan ay baka tayo makakakupit katulad nito, eh anong kalalabsan natin? Sapagkat walang mabuting nagmumula sa maling dahilan. Kaya sana, mga kapatid, yun ang isa nating sanang pagtibayin ngayon sa panahon ng mga mahal na araw. Pagbalikan natin yung mga dahilan natin sa buhay. Lalo na yung dahilan natin sa paggawa ng kabutihan. Nawa, matagpuan natin na ang tunay nating dahilan ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nabibigyan ng mga Panginoon ito pagkain sa iyo ng kapatid sa kapurihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan. Ama naming lumikha, tunghayan niyo po ang ginaganap naming paghahain na inyong inilaan upang patawad niyo po'y maibigay sa amin at pamungahin niyo po sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa inyong tinubos na angkan. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Lanang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ay namatay si Kristo, ay nabuhay si Kristo, ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Mupo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kat sa iyo ang kaharian, iyarihan at kapurihan, magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin niyo po ang inyong sambayanan at tunghayan niyo po ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa inyong mapagpalang kamay ay pamalagiin niyo po sa amin pakundangan sa inyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal,
Muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naaapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyo pong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naihandog na humayo tayong laging taglay ang biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sinumang